Binanggit ko doon na 2 tao lang ang nagde-decide sa budget ng Pilipinas. Yun ay si Martin Romualdez at si Zaldico. Kung mga kasamahan nila o mga grupo nila, kasama din nila yon sa paghati-hati noong budget ng Pilipinas. I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives. Mabuhay ang Pilipinas. Mahal kong kasamahan sa malaking kapulungan. Mahal kong kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. I stand before you today with utmost humility and with deep gratitude for the trust and confidence you have accorded me. That trust has been the source of my strength in every day of service. When I assumed this responsibility, I made a solemn commitment that the House of Representatives would be the people's house. Isang kongresong bukas, tapat, at tunay na naglilingkod. Yet leadership also demands that we confront the trials of the President. In his recent State of the Nation address, our President reminded us that accountability must prevail and that no one is above scrutiny. I fully and unequivocally embrace that call. The issues surrounding certain infrastructure projects have raised questions that weigh not only upon me, but upon this institution we all serve. Ang ating mga kababayan ay naghahangad ng linaw at higit sa lahat ng tiwala. Tungkulin natin ito'y maibalik. The longer I stay, the heavier that burden grows on me, on this House, and on the President I've always sought to support. And so, after deep reflection and prayer, I have made a decision today with a full heart and a clear conscience. I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives. I do this so that the Independent Commission on Infrastructure may pursue its mandate freely and fully, without doubt, without interference, without undue influence. Walang pipigil, walang makikialam. Let the truth emerge and let justice be done. My colleagues, carry forward the work of this institution with unity and resolve. To the Filipino people, never lose faith in democracy, for it remains capable of self-correction and renewal. Mga minamahal kong kababayan, I leave this chamber as I first entered it. A humble servant, ready to serve wherever duty may call. I step down not in surrender, but in service. For sometimes, the greatest act of leadership is the grace to let it go, so that this institution may endure stronger than ever before. Magdamo nga salamat, ayong natanan, mabuhay ang Kongreso ng Taong Bayan, mabuhay ang Pilipinas. Samantala, hindi rin nagpahuli si pangalawang Pangulo Sara Duterte sa pagbibigay ng pahayag tungkol sa flood control issue. Kilala si Vice President Sara sa kanyang matapang na pananalita at nitong nakaraan, nagbigay siya ng diretsahang mensahe ukol sa mga isyong ito na bahagyang tumama rin sa ilang malalaking pangalan sa politika. Sa kanyang talumpati sa isang event sa Davao, sinabi niya na hindi sapat ang puro pangako at press conference lamang kung walang nakikitang malinaw na aksyon sa problema ng baha. Binanggit niya ang ilang opisyal, kabilang si Zaldico at House Speaker Martin Romualdez, na ayon sa kanya ay may malaking impluensya sa pag-aproba
at paglalaan ng pondo para sa mga proyekto gaya ng flood control. Hindi niya diretsyong inakusahan ang mga ito, pero malinaw na ang kanyang mensahe. Dapat managot ang mga may hawak ng kapangyarihan kapag hindi nagagamit sa tama ang pondo ng bayan. Ayon kay VP Sara, ang perang para sa bayan ay dapat napupunta sa proyekto, hindi sa bulsa ng politiko. Ang mga kababayan natin ay taon-taon lumulubog sa baha, pero ang budget taon-taon lumulobo. Nasaan ang hustisya roon? Ang pahayag na ito ay lalong nagpalakas ng panawagan para sa transparency at accountability. Marami ang nagsasabing posibleng ito na naman ay magdulot ng hidwaan sa loob ng administrasyon dahil kilala naman natin na may tensyon sa pagitan ng kampo ni Marcos at Duterte. Inspeksyon ng Pangulo, wala siyang nakita ni isang hollow block, semento o kagamitan sa lugar. Ayon pa sa kanya, walang ginawa. Kahit isang araw hindi nagtrabaho, puntahan ninyo, wala kayong makita kahit ano. Ang contractor na nakatalaga sa proyekto ay ang SYMS Construction Trading. Dahil sa insidenteng ito, iniutos ng Pangulo ang pag-blacklist sa kumpanya at ang pagsasampa ng kaso laban sa kanila sa ilalim ng Revised Penal Code at Republic Act No. 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sinabi pa ng Pangulo, hindi natin palalampasin ito. Sususpendihin at kakasuhan ang lahat ng opisyal na nag-authorize at nakipagsabwatan dito ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at malversation of public funds through falsification of public documents. Ang insidenteng ito ay hindi isolated case. Ayon sa mga ulat, mayroong 5.9 bilyong pesos na halaga ng ghost flood control projects sa buong lalawigan ng Bulacan. Sa isang Senate Blue Ribbon Committee hearing, inihayag ni DPWH Secretary Manny Bonoan na ang mga ghost projects ay nagdudulot ng malaking pag-aaksaya ng pondo at nagpapalala ng problema sa pagbaha sa mga komunidad. Ang insidenteng ito ay nagbigay diin sa pangangailangan ng mas mahigpit na oversight at transparency sa mga proyekto ng gobyerno. Ang mga ghost projects ay hindi lamang nag-aaksaya ng pondo, kundi nagdudulot din ng pagkawala ng tiwala ng mamamayan sa mga ahensya ng gobyerno. Kaya naman patuloy ang panawagan ng publiko para sa mas mahigpit na pag-monitor at accountability sa lahat ng proyekto. Ayon sa ulat mula sa Department of Public Works and Highways, DPWH, may mahigit 300 bilyong pesos na kalaang pondo para sa flood control projects sa nakaraang 2 taon. Ngunit, sa kabila ng ganitong kalaking budget, marami pa ring lugar ang tila walang pagbabago, baha pa rin dito, baha pa rin doon. Ang mga residente sa Bulacan, Pampanga, Cavite at maging sa Kamaynilaan ay muling nagreklamo na tila taon-taon ay pare-pareho lang ang nangyayari. Ano ang masasabi mo sa naging galit ni Pangulong Marcos at sa matapang na pahayag ni Vice President Sara Duterte? Sa tingin niyo ba may mangyayaring pagbabago o isa na namang issue ito na lilipas lang pagkalipas ng ilang linggo? I-komento mo naman ito sa ibaba. Paki-like ang ating video, i-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless.